Sa pahayagan po ngayon ay sinasabi niyo po na magkakaroon din naman ng binibigyan daan niyo na yung recount ng mga ballots nitong in selected areas lamang. So, pakipaliwanag lamang yun na binasura yung bahagi na yun ng petisyon, pero at the same time, you are allowing the recount of ballots. Tama po. Ang nangyari po kasi ganito, no? Kahit ano pong paliwanag ng COMELEC na halos tanggap na ng buong bayan natin, sila naman po ay hindi tumatanggap. Nagsampa po sila ng kaso na kinilala ng COMELEC. Doon po mismo sa kaso na yan, sinabi na po ng Commission and Bank, magsabi na kayo ng pili kayo ang pumili ng ballot box na gusto nyong buksan at the cost of COMELEC, kami na po ang gagastos at bubuksan natin dito, mag-conduct tayo ng manual audit. Tignan natin, tama ba yung resulta ng pagbilang ng mano-mano laban doon sa makina? So dahil ito po yung kaso, hinihintay na lang po namin na sila ay magkaroon ng motion o manifestation na pumipili na sila ng alinmang ballot box sa buong Pilipinas na kukunin namin at dadali namin dito at sabay-sabay natin bubuksan. So yung pong ito po, more of a higher interest po ang kinoconsider ng COMELEC. Ipakita once and for all sa buong bayan at sa buong mundo ano ang estado ng accuracy ng ating halalan. Hindi lamang yung accusation nila kasi lahat po ng accusation nila sinagot na po namin. At one time, ito po accusation, sinagot namin, kinabukasan, iba na naman. Yung mga hiling na dokumento, binigyan namin, kinabukasan, iba na naman dokumento. At para po to put finish, para po matapos na po lahat ng ito, magbubukas po muli kami despite the random manual audit. Mapakita lang po sa buong bayan at sa kanila po, kay General Rio, yung kaayusan po at accuracy ng ating halalan. Oo. Attorney John Rex, yung kung mawawala ang Smartmatic, sino po mga major players ang nakikita ninyong sasama or lalahok dito po sa susunod na eleksyon sa 2025? Are there other companies who have already expressed interest, who we can say, yun na nga, yung kumbaga malinis ang kanilang mga reputasyon, no? Because sabi nyo nga, yung Smartmatic perception is really vital, is important, and they're perceived to be kind of tarnished, no, because of that bribery allegations. So sino pa mga nakikita ninyong lalahok sa 2025? Is there enough time also to have a new player come in? Considering na we have just what, less than a year and a half? 2024 na next month eh. Bagamat sa December 12 pa po natin malalaman kung sino po ang sasali dahil yun po yung submission of bids dun sa competitive public bidding natin, meron na pong dalawa pa bukod sa Smartmatic na bumili po ng ating bidding documents. Ito po yung pagpapakita ng interest at kakayanan na maibigay po yung requirements ng COMELEC. Sila po ay si Viru at si Pivot. Sila po ay international players din po sila at sila international technology providers po sa elections. Okay. So magandang track record, I was going to ask lang. Kasi yung Smartmatic, dadagdagan ko lang hindi maganda nga yung naging track record nila because nga sa Southern America ba yon, parang puro mga ganun na mga, yung bribery talaga, yung nakakadaya ever since. Diba? That's why they didn't want Smartmatic to come in. So this Viro and Bibot, maganda naman ba ang kanilang reputation? Opo, at makikita naman po natin yan kapag nag-submit na po sila ng eligibility documents, ay mati-check po natin yung history po ng kanilang mga transactions sa buong mundo. Yun po ang kagandahan ng Republic Act 9184, kailangan isumiti po nila yung kanilang mga completed contracts. At dito po makikita natin, maaaral po natin yung kanilang track record. At bukod po doon sa dalawang bumili, may pagkakataon pa po kasi sumali. Meron din po umattend po ng aming mga bid ng pre-bid conference. Sila po yung IDRA, at meron din po yung EESNS. Kaya nga po inaasahan namin marami pong interesado dito sa ating gagawing competitive public bidding. Okay. So actually, you extended the deadline, hindi po ba, Attorney Rex? Tama po. Originally po ay November 28 po. Naging December 12 na po ito.